Si Lola Sofia, isang matandang babae na kinain na ng panahon ang lakas, ay nabubuhay ng palaboy-laboy bilang isang pulubi sa mga lansangan. Hanggang sa isang araw, nakaranas siya ng kalupitan mula sa kamay ng isang abusadong pulis. Ang hindi niya inaasahan, nasaksihan ng kanyang anak na si Kapitan Enrico Ramos ang pangyayari. Namagitan ito, ipinaglaban ang katarungan at iniuwi ang kanyang ina. Si Sofia, isang lola na nasa dapit hapon na ng kanyang buhay, ay sumasabak sa isang mundong puno ng pagdurusa sa mga kalsada ng Maynila. Sa kanyang edad na 65, kailangan niyang harapin ang kabagsikan ng buhay bilang isang pulubi, nakikipaglaban para sa isang pirasong tinapay mula sa habag ng mga taong dumaraan. Ang kanyang payat at mahinang katawan, na may mukhang kulubot na naglalaman ng mga pighati, ay isang tahimik na saksi sa isang paglalakbay na walang awa. Si Sofia, na dating isang inang puno ng pagmamahal, ay isa na lamang ngayong matandang babae na nakaupo sa mga sulok ng kalsada, nakalahad ang palad, umaasa na may isang taong may mabuting puso na magbibigay sa kanya ng barya o tirang pagkain. Gabi-gabi, kung saan-saan siya natutulog, sa ilalim ng tulay, sa bangketa, o sa pasilyo ng mga tindahang sarado na, nilalabanan ang malamig na hangin ng gabi ng walang anumang proteksyon. Ngunit ang buhay ni Sofia ay hindi palaging ganito. Maraming taon na ang nakalipas, siya ay isang solong ina na nagpalaki sa kanyang anak ng may buong pagmamahal at sakripisyo matapos pumanaw ang kanyang asawa. Ang kanyang kaisa-isang anak na si Enrico ang lahat para kay Sofia. Nagtrabaho siya ng husto upang matiyak na hindi magkukulang ang kanyang anak. Ngunit isang pangyayari sa nakaraan, isang di pagkakaunawaan na hindi niya kailanman inakala, ang nagtulak sa kanya na lisanin ang kanilang tahanan at mamuhay ng mag-isa. Nakaramdam si Sofia ng kahihiyan ng pagkabigo bilang isang ina at pinili na umalis ng walang bakas. Inakala niya na ang kanyang sakripisyo sa pamamagitan ng paglayo ay magbibigay ng mas magandang daan para sa kanyang anak. Ngunit ang desisyong iyon ang naghulog sa kanyang buhay sa isang bangi ng walang katapusang pagdurusa. Ngayon, sa kanyang katandaan, nabubuhay si Sofia sa isang malalim na pangungulila sa kanyang anak. Hindi niya alam kung ano ang nangyari kay Enrico matapos siyang umalis. Nagtagumpay kaya ang kanyang anak sa mga pangarap nito? Nangulila rin kaya si Enrico sa kanya tulad ng pagkamis niya sa kanyang anak? Ang mga tanong na iyon ay patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan sa bawat sandali. Sa kabila nito, hindi siya tumigil sa pag-asa. Sa tuwing nakaupo siya sa gilid ng kalsada, tinitingnan ni Sofia ang mga mukha ng mga taong dumaraan. Umaasang isa sa kanila ay si Enrico, ang anak na dati niyang niyayakap ng mahigpit ng may buong pag-ibig. Ngunit lumipas ang mga taon at ang pag-asang iyon ay unti-unting kumukupas, nalulunod sa kalupitan ng realidad ng buhay lansangan na hindi kailanman nagbigay sa kanya ng puwang para magpahinga. Walang sinuman ang nakakaalam na si Sofia, ang matandang pulubi sa lansangan, ay mayroong pinagmulang malayo sa marahas na buhay na kanyang pinagdadaanan ngayon. Si Sofia ay dating isang simpleng ina, puno ng pagmamahal, at nagmula sa isang marangal na pamilya. Nabuhay siya noon ng may dangal, na may malalaking pangarap para sa kinabukasan ng kanyang nag-iisang anak na si Enrico. Ngunit, ang tadhana ay madalas may tusong paraan upang bawiin ang lahat. Nagbago ang lahat nang dumating ang mga sigalot sa pamilya at ang bigat ng buhay. Sa gitna ng mga pagsubok na patuloy na dumarami, naramdaman ni Sofia na siya ay nagiging pabigat sa kanyang anak. Dahil sa malalim na kahihiyan at pagsisisi, nagpasya siyang lisanin ang kanilang tahanan, sa pag-asang ang kanyang pag-alis ay magbibigay daan kay Enrico na magkaroon ng mas mabuting buhay. Ngunit, sino ang mag-aakala na ang sakripisyong iyon ay magiging simula ng isang pagkakawalay na hindi niya inaasahan? Hindi kailanman nalaman ni Sofia kung ano ang nangyari sa kanyang anak matapos siyang umalis. Naiisip na lamang niya si Enrico na lumaking isang binata, namumuhay ng walang ina sa kanyang tabi. Ang hindi alam ni Sofia, tinupad ni Enrico ang mga pangarap na itinanim niya noon ng may buong pagmamahal. Ang batang lalaki ay isa na ngayong iginagalang na kapitan sa hukbong katihan ng Pilipinas, isang simbolo ng tagumpay at dedikasyon na isinilang mula sa pagsisikap ng isang ina. Ngunit sa kasamaang palad, hindi kailanman nalaman ni Enrico kung nasaan ang kanyang ina. Ang ugnayan ng mag-ina ay naputol na parang isang hibla ng sinulid na nagkahiwa-hiwalay. Bawat isa ay nakakulong sa kani-kanilang mundo, pinaghiwalay ng panahon at pagkakataon.
Si Sofia, na ngayon ay nakaupo sa isang sulok ng kalye na may nakalahad na kamay, ay hindi kailanman ikinuwento ang kanyang buhay kaninuman. Para sa mga taong dumaraan, siya ay isa lamang matandang pulubi na walang pangalan, walang kwento. Ngunit sa loob ng kanyang puso, may mga alaala na patuloy na nabubuhay. Alaala ng kanyang anak na si Enrico na iniwan niya maraming taon na ang nakalilipas. Hindi niya alam na ang kanyang anak ay isa ng iginagalang na opisyal. At si Enrico naman ay walang kamalay-malay na ang kanyang inang matagal nang nawawala ay nabubuhay ngayon sa pagdurusa sa lansangan. Sila ay dalawang kaluluwang patuloy na nangungulila sa isa't isa, ngunit pinaghiwalay ng katahimikan ng isang malupit na tadhana. Lingid sa kaalaman ng mundo, sa likod ng mahinang anyo ni Sofia, ay nagtatago ang kwento ng isang ina na handang isakripisyo ang lahat para sa pagmamahal sa kanyang anak. Kahit pa ang kwentong iyon ay nagtapos sa isang sugat na hindi pa kailanman naghilom. Nang araw na iyon, tulad ng dati, nakaupo si Sofia sa gilid ng isang abalang kalsada sa Quiapo. Ang kanyang katawan ay nanghihina na dahil sa edad at pagod. Sa kanyang harapan, isang basong plastik ang nakalagay, kung saan niya inilalagak ang kanyang maliliit na pag-asa sa anyo ng mga barya mula sa mga taong dumaraan. Nakayuko ang kanyang mukha, matyagang naghihintay. Bagamat iilan lamang ang sumusulyap sa kanya, ang katahimikang iyon ay biglang naging isang bangungot ng isang pulis ang lumapit na may mabibigat na hakbang. Ang mukha nito ay puno ng galit at kayabangan, sumasalamin sa isang otoridad na inaabuso. Walang anumang pasabi, tinitigan ng pulis si Sofia nang may tingin na puno ng paghamak, nararamdaman na ang presensya ng matanda ay nakakasira sa tanawin ng mataong kalsada. Sa mataas na tono at walang awa, nagsimula itong magmura. Masasakit na salita ang lumabas mula sa kanyang bibig, tumutusok sa tainga ni Sofia na tanging pagyuko lamang ang nagawa, hindi maglakas loob na lumaban. Hindi pa nasiyahan sa pagmumura, sinipa ng pulis ang basong plastik kung saan nag-iipon si Sofia ng pera. Ang maliliit na barya na matagal niyang pinaghirapang ipunin ay tumilapon sa kalsada, gumugulong kung saan-saan. Tanging paningin na lamang ang nagawa ni Sofia, ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mamasa, sinusubukang abutin ang mga barya habang pinipigilan ang pag-iyak. Ngunit, ang kanyang mahinang katawan ay hindi makagalaw ng mabilis at nasaksihan na lamang niya ang ilan sa mga baryang iyon na natatapakan ng mga paang walang pakialam. Ang pulis, sa halip na tumigil, ay lalo pang naging marahas, nagbabanta na paalisin si Sofia sa lugar na iyon. Ang pangyayari ay nakakuha ng atensyon ng maraming tao, ngunit walang sinuman ang naglakas loob na lumapit. Ang mga residente sa paligid ay naging mga tahimik na saksi lamang sa hindi makataong pagtrato na dinanas ng matanda. Ilan sa kanila ay nakaramdam ng awa, ngunit karamihan ay nanatiling nakatayo lamang, takot na labanan ang isang alagad ng batas na may kapangyarihan. Si Sofia, na may nanginginig na mga kamay, ay sinubukang humingi ng tawad kahit wala siyang kasalanan. Ang kanyang boses ay mahina, halos isang bulong, ngunit hindi ito pinansin ng pulis. Para kay Sofia, ang pagtratong ito ay isa lamang sa maraming sugat na kanyang natanggap sa buhay lansangan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang sugat ay napakalalim, sinisira hindi lamang ang kanyang katawan, kundi pati na rin ang kanyang pag-asa. Sa gitna ng karamihan, tanging pagpigil sa pag-iyak ang nagawa ni Sofia, habang ang pulis ay umalis ng may mayabang na hakbang, iniiwan si Sofia na lugmok sa mainit na aspalto ng kalsada. Hindi tumigil ang pulis sa pagsipa lamang sa baso ni Sofia. Patuloy siyang nagbitiw ng masasakit na salita, ang kanyang boses ay malakas at puno ng galit, na parabang nais niyang ipakita ang kanyang kapangyarihan sa sinumang nakakakita. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng ekspresyong puno ng pandidiri, na parabang si Sofia ay isang bagay na hindi karapat-dapat na mapunta sa kalsadang iyon. Sa isang tonong tumatagos, inutusan niya si Sofia na umalis habang nagbabanta na lilinisin niya ang kalsada mula sa mga taong tulad niya. Si Sofia, na ang katawan ay matanda na at mahina, ay nakayuko lamang sa takot. Wala siyang lakas na sagutin ang mga salitang iyon, lalo na ang lumaban. Nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha, ngunit sinubukan pa rin niyang ayusin ang kanyang basong plastik na sinipa, na parabang ipinapakita na gusto lamang niyang mabuhay, wala nang iba. Ngunit hindi doon natapos ang pananakot. Ang pulis, na may lalong lumalaking kayabangan, ay lumapit kay Sofia at marahas na itinulak ang kanyang matandang katawan. Bumagsak si Sofia sa lupa.
Ang kanyang payat na katawan ay tumama ng malakas sa mainit na aspalto. Sinubukan ng kanyang mga kamay na suportahan ang kanyang katawan, ngunit nanginginig ito at walang lakas. Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang kanyang edad at mahinang katawan ay hindi nagbigay sa kanya ng sapat na lakas. Sa kalagayang iyon, umiyak na lamang si Sofia habang humihingi ng paumanhin kahit wala siyang ginawang mali. "Patawarin niyo po ako, sir. Naghahanap lang po ako ng makakain," sabi niya sa isang mahina at nanginginig na boses. Ngunit ang kanyang pakiusap ay hindi pinakinggan. Ang mga mata ng pulis ay nagpapakita lamang ng pandidiri, walang bahid ng awa. Ang mga taong nakapaligid na nakasaksi sa pangyayari ay nakatayo lamang sa malayo, mga piping saksi sa marahas at hindi makataong pagtrato. Ilan sa kanila ay gustong tumulong o kahit man lang sawayin ang pulis, ngunit ang kanilang katapangan ay napigilan ng unipormeng suot ng gumawa nito. Ang uniporme na dapat sana isimbolo ng proteksyon at katarungan ay naging panangga para sa mga di makatwirang gawain sa isang taong walang kalaban-laban. Ang mga tao ay nagbubulungan na lamang, ipinapakita ang kanilang awa kay Sofia, ngunit walang sinuman ang naglakas loob na kumilos. Ang takot na labanan ang isang alagad ng batas ay nagtulak sa kanila na manahimik, kahit na ang kanilang mga puso ay sumisigaw sa pagkakita sa isang matandang babae na tinatrato sa ganoong kalupit na paraan. At si Sofia, na nakahandusay na sa lupa, ay huminga na lamang ng malalim na may masikip na dibdib, tinatanggap ang pagtratong iyon bilang bahagi ng masamang kapalaran na patuloy na bumabagabag sa kanya. Sa gitna ng karamihan na nagmamasid lamang mula sa malayo, may isang mamamayan na hindi na kinaya ng kanyang puso ang awa. Ang binatang iyon ay si Marco, isang maliit na tindero na madalas makita si Sofia na namamalimos malapit sa kanyang pwesto. Alam niya na ang matanda ay hindi kailanman ng gulo ng sinuman at naghahanap lamang ng paraan upang mabuhay. Nang makita niya si Sofia na tinatrato ng marahas, nag-alab ang kanyang damdamin. Naramdaman niya na may dapat gawin, ngunit alam niyang hindi siya sapat na matapang upang direktang harapin ang pulis. Pagkatapos ay naalala niya ang isang tao na narinig niya mula sa kwento ng ibang tao. Isang opisyal ng hukbong katihan na kilala sa pagiging matatag at makatarungan na nagkataong bumili na sa kanyang paninda. Nang may nanginginig na kamay at puno ng pag-asa, kinuha niya ang kanyang telepono at agad na tinawagan ang numerong nakatago sa kanya, umaasang makapagbibigay ng tulong ang taong iyon. Hindi niya inaasahan, ang taong kanyang tinawagan ay si Kapitan Enrico Ramos, isang opisyal ng hukbo na may mas malalim na ugnayan kay Sofia kaysa sa kanyang nalalaman. Nang sumagot ang telepono, narinig ang matatag na boses ni Kapitan Enrico sa kabilang linya. "Anong problema?" Maikli niyang tanong, ngunit puno ng otoridad. Mabilis na ipinaliwanag ng binata ang sitwasyon sa kalsada, kung paano isang matandang babae ang tinatrato ng marahas ng isang pulis sa harap ng maraming tao. Hindi niya alam na ang matanda ay ina ng opisyal na kanyang tinawagan. Ngunit, sa tono ng kanyang nagmamadaling boses, alam ng binata na naiintindihan ni Kapitan Enrico ang kaseryosohan ng sitwasyon. Walang pag-aalinlangan, tinanong ni Enrico ang lokasyon ng pangyayari ng may mas matalas na tono. At matapos marinig ang maikling paliwanag, agad na tinapos ni Kapitan Enrico ang tawag at naghandang pumunta sa lokasyon. Sa kanyang puso, naramdaman na ni Enrico na mayroong kakaiba. Kahit hindi binanggit ng binata ang pangalan ng matandang biktima, nakaramdam si Enrico ng isang kakaibang kutob na nagpakaba sa kanya. Bilang isang opisyal na nagtataguyod ng katarungan, hindi niya kailanman hahayaan na mangyari ang kawalang katarungan, lalo na kung ang gumagawa nito ay isang taong dapat na nagpoprotekta sa mamamayan. Sa mabilis na hakbang, iniwan ni Enrico ang kanyang opisina. Inutusan niya ang kanyang trooper na magmaneho ng mabilis papunta sa lokasyong ibinigay ng binata. Sa buong biyahe, ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Sino ang matandang iyon? Bakit siya labis na naapektuhan ng kwentong ito? Ang hindi alam ni Enrico, patungo siya sa isang pagtatagpo na magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Isang sandali na muling magdurugtong sa kanyang matagal nang nawawalang nakaraan. Nang huminto ang sasakyan ni Kapitan Enrico malapit sa pinangyarihan, agad na nakuha ng atensyon niya ang magulong eksena sa kalsada. Nakita niya ang isang maliit na grupo ng mga tao na nakapalibot sa isang matandang babae na nakahandusay sa lupa, habang isang pulis ang nakatayo malapit dito, ang mukha ay puno ng kayabangan.
Nanigas ang katawan ni Enrico. Ang kanyang mga mata ay matalim na pinagmamasdan ang sitwasyon. Ngunit sandali siyang natigilan nang simulang makilala ang anyo sa gitna ng karamihan. Naputol ang kanyang hininga. Ang matandang babae na iyon, na may mahinang katawan na nakayuko at mukhang puno ng kulubot, ay ang kanyang ina, si Sofia. Ang ina na sa loob ng maraming taon ay walang tigil niyang hinanap. Para bang huminto ang oras at naging tahimik ang mundo sa kanyang paligid. Bigla, ang lahat ng paghihintay, pangulila, at pagsisisi na matagal na niyang kinimkim ay lumabas sa ibabaw, bumagsak sa kanya ng may pambihirang lakas. Tumayo si Enrico nang walang kibo sa loob ng ilang segundo, sinusubukang pakalmahin ang bagyo ng emosyon na nagwawala sa loob niya. Gusto niyang tumakbo agad papalapit sa kanyang ina, ngunit parang ang bigat ng kanyang katawan. Ang kanyang isip ay puno ng mga tanong na walang sagot. Paano napunta rito ang kanyang ina? Nakahandusay sa lupa, tinatrato sa ganitong paraan? Bakit hindi niya ito mas mabilis na nahanap? Ngunit nang makita niya ang kanyang ina na sinusubukang bumangon mula sa lupa nang may nanginginig na mga kamay na walang sinumang tumutulong, hindi na napigilan ni Enrico ang kanyang sarili. Sa mahahaba at matatag na mga hakbang, lumapit siya sa kanyang ina. Ang kanyang boses ay napatigil sa kanyang lalamunan nang tawagin niya, "Inay." Si Sofia, na sinusubukang tumayo, ay dahan-dahang tumingala. Nang magtama ang kanilang mga mata, natigilan siya na para bang hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Sa isang iglap, lumuhod si Enrico sa kanyang harapan, niyakap ang mahinang katawan ng kanyang ina nang may buong pananabik. Bumuhos ang iyak ni Sofia sa kanyang balikat. Hindi niya inakala na ang anak na matagal na niyang pinanabikan ay lilitaw sa sandaling siya ay lubos na walang magawa. Niyakap ni Enrico ang kanyang ina nang mahigpit na para bang takot na muling mawala. Ako to, si Rico, sabi niya sa isang nanginginig na boses. Dumaloy ang mga luha sa kanyang mukha, ngunit wala siyang pakialam. Gusto lamang niyang tiyakin na alam ng kanyang ina na nandyan siya, na hindi na niya hahayaang magdusa pa ito. Sa gitna ng karamihan na tahimik na nanonood sa pagtatagpo, ikinuyom ni Enrico ang kanyang kamao nang may buong galit, lumingon sa direksyon ng pulis na nakatayo, hindi kalayuan. Ngunit bago niya harapin ang sinuman, siniguro niya ang isang bagay, na ligtas ang kanyang ina sa kanyang tabi. Ang pagtatagpong iyon ay isang sandali na hindi lamang muling nagdugtong sa dalawang kaluluwang matagal ng pinaghiwalay, kundi nagpaalab din ng apoy ng katapangan sa puso ni Enrico upang ipaglaban ang katarungan para sa taong pinakamamahal niya. Matapos matiyak na ligtas na ang kanyang ina sa kanyang tabi, dahan-dahang tumayo si Enrico, ngunit may nakakubling galit. Ang kanyang tingin ay naging matalim, puno ng apoy ng galit na mahirap itago. Tumayo siya ng tuwid, ang kanyang tindig ay nagpapakita ng otoridad ng isang opisyal ng hukbo na hindi papayag sa kawalang katarungan, lalo na kung tungkol ito sa kanyang ina. Walang pag-aalinlangan, lumapit siya sa pulis na nakatayo pa rin sa kanyang pwesto. Ang mukha ng pulis, na dati puno ng kayabangan, ay dahan-dahang namutla habang tinititigan siya ni Enrico. Sa isang matatag at may otoridad na boses, nagtanong si Enrico, ano ang iniisip mo nang tratuhin mo ang isang matandang babae ng ganyan? Alam mo ba kung sino siya? Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa gitna ng karamihan na biglang tumahimik. Para bang huminto ang buong kalsada upang saksihan ang sandaling ito. Ang pulis, na noong una ay nakakaramdam ng kapangyarihan dahil sa kanyang uniforme, ay nagsimulang mawala ng tapang. Ang kanyang mga kamay, na dati mayabang, ay nanginginig na ngayon at nagsimula siyang umatras, sinusubukang iwasan ang matalim na tingin ni Enrico. Hindi ko po alam, sir, sabi niya ng utal-utal. Ang kanyang boses, na dati puno ng pananakot, ay naging maliit at puno ng takot. Hindi niya inaasahan na ang matandang kanyang minamaltrato ay ina pala ng isang opisyal ng hukbo, lalo na isang opisyal na mukhang napakatatag at may otoridad tulad ni Enrico. Ang uniforme militar ni Enrico, na suot ng perpekto at sumasalamin sa mataas na disiplina, ay sapat na upang mawalan ng loob ang pulis. Hindi mo alam? Ang hindi mo alam ay hindi dahilan para tratuhin ang isang tao na parang hayop, sigaw ni Enrico ng malakas, na lalong nagpatulala sa mga nanonood. Hindi tumigil doon si Enrico. Sa matatag na hakbang, lumapit siya hanggang sa tumayo mismo sa harap ng pulis. Ang kanyang matikas na katawan ay nakatayo sa harap ng pulis na ngayon ay mukhang maliit at walang magawa.
Suot mo ang unipormeng dapat na nagpoprotekta sa taumbayan, hindi para apihin sila. Akala mo ba'y binibigyan ka ng karapatan ng unipormeng ito na tratuhin ang mga tao ng walang pakundangan? Ang tono ng boses ni Enrico ay lalong tumatalim na nagpatahimik sa pulis. Ang mga taong nakapaligid na dati tahimik dahil sa takot ay nagsimulang maramdaman na bumabalik ang kanilang tapang. Ilan sa kanila ay marahang tumango, nagpapakita ng kanilang suporta kay Enrico. Ang pulis ay nakayuko na lamang, ang kanyang mukha ay pinagpapawisan at ang kanyang katawan ay nanginginig sa ilalim ng presyon na ibinibigay ni Enrico. Sa sandaling iyon, wala nang nakakakita sa kanya bilang isang makapangyarihang alagad ng batas, kundi bilang isang taong umabuso sa kanyang kapangyarihan at ngayon ay kailangang managot sa kanyang mga ginawa. Sa puso ni Enrico, isinumpa niya na ang ganitong uri ng pagkilos ay hindi palalampasin. Hindi lamang siya tumatayo para sa kanyang ina, kundi para sa mas malawak na katarungan para sa lahat ng mahihinang tao na nakaranas ng katulad na pang-aapi. Ang galit na matagal nang nakakubli sa puso ni Enrico ay sa wakas ay sumabog. Bilang isang opisyal ng hukbo, palagi siyang tinuruan na maging disiplinado, panatilihin ang kahinahunan at kontrolin ang kanyang emosyon. Ngunit sa pagkakataong ito, lahat ng iyon ay gumuho. Paano niya mapipigilan ang sarili kung ang taong pinakamamahal niya, ang kanyang inang matagal na niyang hinahanap, ay tinatrato ng napakababa? Ang mga mata ni Enrico ay nag-apoy sa galit, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom, at ang kanyang katawan ay nanigas na parang isang bulkang handang sumabog. Wala na siyang pakialam sa mga alituntunin o sa estado ng pulis na nasa kanyang harapan. Sa mabilis at emosyonal na hakbang, nilapitan niya ang lalaki at sa isang mabilis na kilos, ang kanyang kamao ay lumapag sa mukha ng pulis na nanginginig na nakatayo. Malakas ang suntok at puno ng galit na nagpatumba sa pulis. Para to sa nanay ko, sigaw ni Enrico nang malakas na umalinggaw sa buong kalsada. Hindi naglakas loob na lumaban ang pulis. Alam niya kung sino si Enrico, isang opisyal ng hukbo na hindi lamang may pisikal na lakas, kundi pati na rin moral na lakas na nag-aalab. Tanging pagtakip na lamang sa mukha ang nagawa ng pulis, sinusubukang protektahan ang sarili mula sa mga suntok na patuloy na dumarating. Ngunit hindi niya naiwasan ang lahat. Ang mga suntok ni Enrico ay bugso ng sakit, galit, at paghihiganti sa hindi makataong pagtrato na ginawa sa kanyang ina. Ang mga taong nanonood ay hindi nagsalita. Sila ay tahimik, natulala sa katapangan at determinasyon ni Enrico. Ngunit sa kanilang mga puso, mayroong isang nag-aalab na kasiyahan. Sa wakas, nakuha ng abusadong pulis ang kanyang ganti sa kanyang mga di makatwirang gawain. Siya na karaniwang nakatayo ng may taas noo at puno ng kayabangan ay nakayuko na ngayon sa takot. Nanginginig ang kanyang katawan sa harap ng galit ng isang anak na nagtatanggol sa karangalan ng kanyang ina. Bawat suntok na ibinibigay ni Enrico ay hindi lamang para sa kanyang ina, kundi para sa lahat ng mahihinang tao na naging biktima ng pang-aabuso ng kapangyarihan. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay huminto si Enrico. Hinihingal siya at ang kanyang mukha ay puno ng magkahalong emosyon. Umatras siya, hinayaan ang pulis na manatiling nakahando sa isalupa, ang mukha ay may pasa at puno ng pagsisisi. Dapat mong malaman na ang uniforme mo ay hindi nagbibigay sa'yo ng karapatang tratuhin ng masama ang ibang tao. Tandaan mo yan, sabi niya ng may matalas na tono. Ang mga nanonood ay nagsimulang magpalakpakan ng mahina, ipinapakita ang kanilang suporta sa nangyari. Para sa kanila, si Kapitan Enrico ay hindi lamang isang anak na nagtatanggol sa kanyang ina. Siya ay simbolo ng katarungan na matapang na lumalaban sa kawalang katarungan ng walang takot. Sa sandaling iyon, tumayo si Enrico ng tuwid sa gitna ng karamihan. Hindi lamang bilang isang opisyal ng hukbo, kundi bilang isang anak na nagmamahal sa kanyang ina ng walang hanggan at bilang isang lalaking hindi hahayaan ang kawalang katarungan na mangyari sa kanyang harapan. Nang humupa na ang kanyang galit, tumayo si Kapitan Enrico ng tuwid, malamig na tinitigan ang pulis na nakaupo pa rin sa lupa, nanginginig at may mga pasa sa mukha. Naging tahimik ang lugar. Tanging ang malalim na paghinga ni Enrico at ang mahinang bulungan ng mga taong nanonood ang maririnig. Sa isang matatag at may otoridad na boses, inutusan ni Enrico ang pulis na tumayo. Tumayo ka. Kaya mo pa namang tumayo, di ba? Ngayon, humingi ka ng tawad sa nanay ko, sabi ni Enrico.
Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa gitna ng karamihan. Sa ilalim ng presyon at kahihiyan, dahan-dahang tumayo ang pulis na nanginginig pa rin ang katawan. Ang kanyang mukha ay puno ng takot, wala nang bakas ng kayabangan na ipinakita niya kanina. Lumapit siya kay Sofia na nakaupo pa ring mahina sa gilid ng kalsada, ang mga mata ay basa pa rin sa luha. Ang pulis, sa isang boses na halos hindi marinig, sa wakas ay nagsalita, "Pipatawad po, inay. Nagkamali po ako." Mahina at utal-utal ang kanyang mga salita, ngunit sapat na upang maantig ang mga nanonood. Ngunit, para kay Enrico, hindi sapat ang paghingi ng tawad. Ang ganitong uri ng di makatwirang kilos ay hindi maaaring palampasin. Matapos matiyak na maayos ang kanyang ina, agad na gumawa ng karagdagang hakbang si Enrico. Tinawagan niya ang kaukulang ahensya upang iulat ang hindi tamang pag-ugali ng pulis. Sa kanyang posisyon bilang isang opisyal ng hukbo, alam ni Enrico na ang sinumang umaabuso sa kapangyarihan ay dapat managot sa kanyang mga kilos. Hindi lamang nais ni Enrico na bigyan ng leksyon ang pulis, kundi tiyakin din na maipapatupad ang katarungan. Ang unipormeng suot mo ay simbolo ng proteksyon, hindi isang kasangkapan para mang-api. Pananagutan mo ang iyong ginawa sa harap ng batas, matatag na sabi ni Enrico sa pulis, habang tinitiyak na ang kanyang opisyal na ulat ay aaksyonan. Ang mga taong nakasaksi sa pangyayari ay nakahinga ng maluwag. Alam nila na ang ginawa ni Enrico ay hindi lamang para ipagtanggol ang kanyang ina, kundi para sa lahat ng naging biktima ng kawalang katarungan. Ang pangyayaring ito ay naging isang mahalagang aral para sa lahat ng naroroon. Para sa mga mamamayan, ang kilos ni Enrico ay isang paalala na ang katapangan na labanan ang kawalang katarungan ay dapat gawin, kahit na madalas ay mahirap. Nakita nila kung paano ipinagtanggol ng isang anak na puno ng pagmamahal ang kanyang ina sa lahat ng paraan nang walang takot na harapin ang sinuman. Para sa pulis, ang pangyayaring ito ay naging isang malaking sampal na maaalala niya habang buhay, na ang pag-abuso sa kapangyarihan ay magdudulot lamang ng kapahamakan sa kanyang sarili. At para kay Sofia, ang pangyayaring ito ay isang sandali na nagpabago sa kanyang buhay. Hindi lamang niya muling nakasama ang kanyang anak na matagal na niyang pinanabikan, kundi nasaksihan din kung paano lumaki ang kanyang anak na maging isang taong matapang, makatarungan at puno ng pagmamahal. Sa araw na iyon, sa ilalim ng mga tingin na puno ng paghanga mula sa mga nakapaligid, magkasamang tumayo sina Sofia at Enrico. Ipinapakita na mayroon pa ring katarungan at na ang pagmamahal ng pamilya ang pinakamalakas na puwersa na hindi maaaring sirain ng sinuman. Matapos ang lahat ng kaguluhan sa kalsada, nagpasya si Enrico na agad na ihatid si Sofia sa kanyang tahanan. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng kanyang ina, na para bang takot na muling mawala. Si Sofia, na nababalot pa rin ng hindi makapaniwalang damdamin at nag-uumapaw na emosyon, ay patuloy na yumayakap kay Enrico sa buong biyahe. Walang tigil ang pagdaloy ng luha sa kanyang kulubot na mga pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng kaligayahan na matagal na niyang hinintay. "Anak, ikaw ba talaga ito? Ikaw ba talaga ang anak kong si Rico?" tanong ni Sofia sa mahinang boses, nanginginig dahil sa halo-halong pananabik at kaligayahan. Si Enrico, sa isang matatag ngunit malambing na boses, ay sumagot, "Opo, ina, ako po ito. Mula ngayon, hindi na po kayo muling magdurusa." Niyakap ni Sofia ang braso ni Enrico ng mahigpit, na para bang ayaw na itong bitawan. Ang biyaheng iyon ay hindi lamang isang pisikal na paglalakbay pauwi, kundi isang emosyonal na paglalakbay na muling nagbuklod sa dalawang pusong matagal ng pinaghiwalay ng panahon at pagkakataon. Nang makarating sila sa bahay ni Enrico, lalong naging madamdamin ang kapaligiran. Tinulungan ni Enrico si Sofia na bumaba mula sa sasakyan at inalalayan siyang pumasok sa kanyang simple, ngunit komportabling tahanan. Tumingin si Sofia sa paligid ng may mga matang basa sa luha, namangha sa kung paano lumaki ang kanyang anak na maging isang matagumpay at responsableng lalaki. "Anak, hindi ko kailanman naisip na magiging ganito ka. Ipinagmamalaki kita," sabi niya sa isang boses na halos hindi marinig. Ngumiti lamang si Enrico habang hawak ang kamay ng kanyang ina. "Lahat po ito ay dahil sa mga dasal ninyo, inay. Pero patawarin niyo po ako, dahil hindi ko kayo mas maagang nahanap," sabi niya ng may tono ng pagsisisi. Dahan-dahang umiling si Sofia at sinabi, "Higit pa sa sapat ang ginawa mo, anak. Nagpapasalamat lang ako na magkasama na ulit tayo."
Nang gabing iyon sa bahay ni Enrico, nag-usap sila ng matagal, inalala ang nakaraan, at nagbahagi ng mga kwento tungkol sa kanilang mga pinagdaanan sa loob ng maraming taon na sila'y magkahiwalay. Nangako si Enrico sa harap ng kanyang ina na hindi na niya hahayaang magdusa pa si Sofia. "Huwag na po kayong mag-alala, inay. Mula ngayon, dito na po kayo titira sa akin. Aalagaan ko po kayo tulad ng pag-aalaga niyo sa akin noon," sabi niya ng may buong katatagan. Umiyak muli si Sofia, ngunit sa pagkakataong ito, may ngiti sa kanyang labi. Ang kwentong ito ay naging isang malakas na paalala na ang pagmamahal ng pamilya ang lahat. Gaano man kahirap ang paglalakbay sa buhay, ang pag-ibig sa pagitan ng ina at anak ay hindi kailanman nawawala. Natanto ni Enrico na ang kanyang tagumpay at mga nagawa bilang isang opisyal ng hukbo ay walang kabuluhan kung wala ang kanyang ina. Ang kanilang muling pagkikita ay nagturo ng isang mahalagang aral sa sinumang makarinig ng kwentong ito, na ang kabutihan, katarungan at pagmamahal ay dapat laging ipaglaban, lalo na para sa pamilya. Dahil